Sa isang liblib na baryo sa Capiz, tahimik ang paligid tuwing dapit hapon. Ngunit sa katahimikan, may mga bulong ng matatanda, mga kwentong isinisiwalat lang kapag mahina na ang apoy ng lamparang degas. Kwento ng isang nilalang na kalahating tao, kalahating halimaw. Ang manananggal. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagsimula ang bangungot. Nawala ang ilang sanggol sa mga dampa. Ang mga inang bagong panganak, tila may sugat sa dibdib, parang kinain ng isang nilalang na kumakain ng laman. Ang baryo'y nabalot ng takot, walang lumalabas pagkagat ng dilim. Isa sa mga naninirahan doon ay si Mang Densyo, isang veteranong mangingisda. Kilala siya sa tapang at sa kakaibang gamit na laging dala, isang pinatuyong buntot ng pagi na kasing haba ng kanyang braso. Hindi iyon basta pamalo. Ayon sa kanyang lolo, iyon daw ang isa sa pinakamabisang panlaban sa mga aswang at manananggal. Isang gabi, habang nasa tabing dagat siya, nakarinig siya ng iyak ng sanggol na tila nagmumula sa kakahuyan. Ang iyak ay hindi pangkaraniwan, parang ginagaya lamang. Dahan-dahan siyang lumapit, at doon niya nakita ang nakapanghihilakbot na tanawin. Isang babae na nakatayo sa gitna ng kadiliman, ang katawan ay hanggang baywang, at ang kalahati nito ay lumilipad, pakpak na parang paniki, mata na nagliliyab, at bibig na puno ng matatalim na pangil. Ang kalahating katawan ay naiwan sa lupa, nakabaon ang mga bituka, humihingal habang hinihintay ang muling pagkakabit. Napaatras si Mang Densyo, ngunit hindi siya nagpatalo sa takot. Alam niyang oras na para tapusin ang sumpa sa kanilang baryo. Itinago niya ang buntot ng pagi sa ilalim ng kanyang kamisa at huminga ng malalim. Ang manananggal, naamoy ang dugo ng tao, mabilis na lumipad patungo sa kanya. Humahampas ang pakpak, parang kulog na sumasalubong. Sumigaw ito ng nakabibinging tinig. Sa akin ka na. Agad niyang hinugot ang buntot ng pagi at hinampas ang nilalang. Sa unang hagupit, nagliyab ang balat nito na parang sinunog. Umalangaw-ngaw ang nakakasulasok na amoy ng nasusunog na laman. Lumipad pa rin ang manananggal, pilit siyang sinusunggaban, ngunit bawat hampas ng buntot ng pagi ay nagdudulot ng sigaw na nakakayanig sa lupa. Sa huling pagkakataon, hinampas niya ito ng buong lakas sa dibdib. Tumagos ang buntot ng pagi, at ang manananggal ay bumagsak sa lupa, nagkikisay, nagsisisigaw, bago ito tuluyang nagliyab at nagkapira-piraso hanggang maging abo. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Alam ni Mang Densyo na kailangang wasakin din ang kalahating katawan na naiwan sa lupa. Kung hindi, muli itong makakabuo. Nilapitan niya ang nakabukas na katawan at hinampas ng paulit-ulit hanggang sa madurog at mahulog ang laman loob nito sa lupa. Pagkatapos, binuhusan niya ng asin at bawang, at tuluyan nang nawala ang panganib. Kinabukasan, nagising ang baryo sa balitang patay na ang manananggal. Ngunit ang katahimikan ay may kapalit, si Mang Densyo, mula noon, naging tahimik, laging nakatitig sa dagat, tila ba hinahabol pa rin ng mga sigaw sa dilim. At hanggang ngayon, sinasabi ng matatanda, kung sakaling makarinig ka ng iyak ng sanggol sa kakahuyan ng Capiz tuwing kabilugan ng buwan, huwag kang lalapit. Sapagkat baka hindi iyak iyon ng sanggol, kundi paanyaya ng isang halimaw na naghahanap ng kaluluwa. Makalipas ang ilang linggo matapos mapuksa ni Mang Densyo ang manananggal, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga tao'y nakatulog ng mahimbing, ang mga inay hindi na nagbabantay ng buong gabi. Ngunit sa katahimikan ay may nagmamasid. Sa kadiliman ng kagubatan, may mga matang pula na nagliliyab. Isa pa palang nilalang ang nagtatago, mas matanda, mas mabangis, at mas tuso. Siya ang ina ng mga manananggal, ang pinagmulan ng sumpa. Nalaman niya ang pagkamatay ng kanyang anak sa kamay ni Mang Densyo gamit ang buntot ng pagi, at siya'y nanumpang maghihiganti. Ang pagdating ng mas malaking dilim. Isang gabi, habang nangingisda si Mang Densyo, napansin niyang tahimik ang dagat. Walang alon,
Walang huni ng ibon. Ang buwan ay natatakpan ng ulap, at sa himpapawid, naroon ang napakalaking anino na lumilipad. Hindi na ito basta pakpak ng paniki, kundi parang pakpak ng higanteng uwak, kumakaluskos na parang 10 tao ang sabay-sabay na lumilipad. Paglingon niya, nakita niya ang nilalang, isang matandang babae na kalahating katawan, ngunit ang laki ay parang kabayo, at ang mukha ay parang pinagtagpi-tagping laman. Ang kanyang mga kuko'y mahahaba at kumikislap sa ilalim ng buwan. Ikaw ang pumatay sa anak ko. Umalangaw-ngaw ang tinig, parang daan-daang boses na sabay-sabay nagsasalita. Nanginag si Mang Densyo ngunit pinatatag niya ang loob. Hinugot niya muli ang kanyang buntot ng pagi, ngunit sa pagkakataong ito, napansin niyang tila hindi natatakot ang halimaw. Sa halip, tumawa ito ng nakabibinging halakhak. Ang laban sa dalampasigan. Nagpakawala ng malakas na hampas ng pakpak ang halimaw, at tila tinangay si Mang Densyo papalayo. Bumagsak siya sa buhangin, halos mabali ang buto. Tumayo siya, sumugod, at hinampas ang buntot ng pagi. Tumama ito sa braso ng halimaw, ngunit hindi nagliyab ang balat gaya ng anak nito noon. Akala mo, isa lang ang paraan para kami mapuksa. Ako ang pinagmulan, ako ang ina. Walang buntot ng pagi ang makapupuksa sa akin. Ngunit hindi siya pananghinaan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lolo, kapag ang mas matanda at ugat ng kasamaan ang iyong nakaharap, hindi sapat ang buntot ng pagi. Hanapin mo ang kanyang katawan, durugan ang puso, at sunugin ng apoy. Alam niyang ang katawan ng nilalang ay nasa bundok, malapit sa kuweba ng mga paniki. Ngunit paano siya makakatakas kung ang halimaw ay nakaharap sa kanya ngayon? Ang pagpapatuloy ng bangungot, lumaban si Mang Densyo ng buong lakas, bawat hagupit ng buntot ng pagi pilit na tumatama sa mukha at pakpak ng halimaw. Ngunit bawat tamay tila pinagtatawanan lamang. Hanggang sa bigla siyang tinangay ng halimaw sa hangin, dinala sa mataas na ulap. Ramdam niya ang lamig, ang bigat ng hangin, at ang titig ng nilalang na puno ng galit. Titigil ang lahi ko, tatapusin ang dugo ko, kapag ikaw ay buhay pa. Ngayon, makakasama mo ang aking anak sa impyerno. Ngunit bago siya itapon mula sa mataas na himpapawid, biglang kumislap ang kidlat, tumama sa buntot ng pagi, at nagliyab ito ng bughaw na apoy. Para bang may puwersang mas mataas ang nakialam. Sa isang iglap, hinampas ni Mang Densyo ang mukha ng halimaw gamit ang nagliliyab na buntot ng pagi. Napasigaw ito, bumulusok pababa, at naglaho sa kagubatan. Ngunit hindi iyon ang katapusan. Ang hudyat ng ikatlong pagbangon. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo si Mang Densyo sa buhanginan, sugatan at halos wala ng malay. Ang buntot ng pagi itim na parang sinunog, at ang kanyang matay tila nakakita ng bangungot na hindi maipaliwanag. Bago siya mawalan ng ulirat, mahina niyang sinabi, "Hindi pa tapos, may mas darating, at hindi ako makakasiguro na kaya kong mag-isa." At mula noon, sa bundok ng Capiz, gabi-gabi naririnig ang alingaw-ngaw ng mga pakpak. Hindi na iisang manananggal, kundi marami. Sapagkat nagising na ang buong lahi.